Nanggaling po kami sa Dasul at pinilit po namin na makarating before 2:30 para at least makasama kayo. Noong linggo po mga kapatid ay nandun po kami sa may signage pero hindi namin po alam ito hanggang sa natutunan po namin. So maraming salamat po mga kapatid at nakikita po namin sa live ang inyong live streaming, ang inyong pagsamba at dinalak po namin na makasama kayo at maraming salamat sa Panginoon dahil dumating po yung pagkakataon na nagkasama po tayo mga kapatid. Hanggat mayroon po kaming pagkakataon na makapunta po dito pagkatapos ng Dasul or Bani, ay dadaan po kami dito. Kahit hindi nyo po kami bigyan ng parte, ay okay lang po mga kapatid. Okay? Na tayo ay makikisama sa inyo. Gusto ko pong ibahagi sa inyo ang isang aral na galing sa sulat ni Apostol Pedro. Kung bakit ito po yung aking naisipan na pag-aralan po natin dahil sa totoo lang po mga kapatid, yung sinulatan ni Apostol Pedro noong unang siglo ay kagaya po natin na nagdadanas ng hirap, nagdadanas ng mga pagsubok sa kanilang pananampalataya. Sila po ay nagdadanas din ng persecution at mayroon ding krisis. Kaya nga sumulat si Apostol Pedro sa unang Pedro mga kapatid. Si Apostol Pedro ay tinawag na the Apostle of Hope. Okay? The Apostle of Hope. Siya ang apostoles na pag-asa dahil sinulatan niya ang mga kapatiran. Ang mga sulat niya ay nagbibigay ng pag-asa. Okay. In fact, dito sa 1 Peter chapter 1, beginning in verse 3 hanggang verse 12, ay pinakita po ni Apostol Pedro yung tinatawag niyang buhay na pag-asa, a living hope. Okay. Pero hindi po yan ang ating pag-aaralan, kundi dito po sa 1 Pedro Kapitulo 4, ang gusto kong pag-aaralan po natin. Sa verse 1 up to 6. 1 Peter chapter 4, verses 1 to 6. Dahil dito mga kapatid ay makikita po natin yung 4 na dahilan kung bakit kailangan natin manatili sa pananampalataya. Kung bakit kailangan natin maging tapat, mga rason. May 4 na rason dito mga kapatid na binigay si Apostol Pedro para tayong lahat ay maging tapat sa ating pananampalataya. Gaya ng sinabi ko mga kapatid, ang mga sinulat ni Apostol Pedro dito ay akmang-akma sa buhay natin ngayon. Dahil kung sila ay nahihirapan, tayo rin ay nahihirapan. Kung sila ay dumaranas ng pag-uusig, tayo rin mga kapatid. Lalo-lalo na ngayon na panahon ng pandemya. At marami ang nawalan ng trabaho, marami ang nawalan ng negosyo. At aburido kung saan kukuha ng pagkain dahil kulang naman yung ayuda. Walang pagkakakitaan. Gaya rin ito mga kapatid. Sino ba ang mga sinulatan ni Apostol Pedro mga kapatid? Kung maalala ninyo mga kapatid, si Apostol Pedro ay isang elder sa Church ng Jerusalem. Sino-sino yung mga membro ng iglesia sa Jerusalem? Kailan ba nagsimula yung iglesia sa Jerusalem?
sa Gawa Kapitulo 2, mababasa natin dyan, noong unang araw ng Pentecostes, yung mga Hudyo na nanggaling sa mga iba't ibang lugar, mga kapatid, dahil sa pag-celebrate ng Pentecost, fiesta ng Pentecost, ay pumunta sa Jerusalem para i-celebrate yung Feast of the Pentecost. At ganun din mga kapatid, yun din ang unang-unang pagkakataon na si Apostol Pedro ay nangaral sa kanila patungkol sa ating Panginoong Hesus. At dahil doon mga kapatid, ay ilan ang nabautismuhan? Gawa Kapitulo 2. Diba? Verse 37, they were convicted of their sin. They were pierced in their heart. They were convicted. Mga kapatid na lalaki, anong gagawin namin para mawala itong kasalanan namin? Acts 2, chapter 2, verse 38. Sabi ng Apostol Pedro, magsisi kayo at magbautismo ang bawat isa sa inyo para sa ikapapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo yung gift of the Holy Spirit. Okay. How many were baptized? There were 3,000 during that time, di ba? Kung ituloy-tuloy po natin na basahin yung Gawa Kapitulo 2, hanggang sa last verse ng Gawa Kapitulo 2, mababasa natin doon that the believers were added daily to the church. Hanggang sa makikita po natin mga kapatid, chapter 3, chapter 4, chapter 5, itong iglesia sa Jerusalem ay lumago at dumami sila. At isa nga sa mga elders nila ay si Apostol Pedro. Pero mayroong nangyari mga kapatid. Dahil beginning in Acts chapter 7, kung maalala ninyo, sa Acts chapter 7 po mga kapatid, itong si Esteban, isa sa mga diakono doon sa Church of Christ sa Jerusalem, siya ay pinatay sa pamamagitan ng stoning. There was a great persecution. Mayroong pag-uusig, matinding pag-uusig laban sa mga Kristiyano. Kaya kung babasahin natin yung Gawa Kapitulo 7, yung buong chapter na po yan mga kapatid, ay makikita po natin dyan kung paano si Esteban, the first Christian martyr, ay namatay dahil sa kanyang pananampalataya. Kaya nga sa Acts chapter 8 verse 1, sabi dito, sa Acts chapter 8 verse 1, sabi niya, si Saulo ay sumang-ayon sa pagpatay sa kanya. Nang araw na iyon, nagkaroon ng malawakang pag-uusig laban sa iglesia na nasa Jerusalem. At lahat ay nagkahiwa-hiwalay sa buong lupain ng Judea at Samaria maliban sa mga apostol. So, mayroong matinding persecution doon sa Jerusalem. Kaya, yung mga miyembro doon ay nagkawatak-watak. Sila'y umuwi sa kanilang mga pinanggalingang bayan. At si Apostol Pedro ay sumulat sa kanila. Kung babasahin po natin mga kapatid, ang unang Pedro, Kapitulo 1, versikulo 1, sabi niya, si Pedro, na apostol ni Jesucristo, sa mga hinirang na nangingibang bayan na nasa pangangalat. This is the dispersion. Sila ay nasa Punto, nasa Galacia, nasa Cappadocia, Asia at Bitanya. Sila yung kanyang mga sinulatan. Sila ay binigyan niya ng pag-asa
at binigyan niya ng encouragement para sila ay maging tapat sa kanilang pananampalataya anuman yung mangyari. At dito nga sa chapter 4 ay nagbigay siya ng encouragement sa kanila. 4 na rason kung bakit kailangan sila'y maging tapat sa kanilang pananampalataya. At sana ito ay makuha rin natin. Dahil kung hihimay-himayin natin, mga kapatid, ang mga verses na ito, dito natin mababasa na very applicable sa atin. Na sa pagkatapos ng mensaheng ito, mga kapatid, ay inaasahan ko na ito rin ang magbibigay sa atin ng encouragement para tayo ay maging tapat sa ating pananampalataya kahit na anong nangyayari sa sanlibutan na ito. Basahin po natin, mga kapatid. 1 Peter chapter 4, verses 1 to 6. Kung paanong si Kristo ay nagdusa sa laman, ay sandatahan din naman ninyo ang inyong sarili ng gayong pag-iisip, sapagkat ang nagdusa sa laman ay tapos na sa kasalanan. Upang hindi na kayo mamuhay sa laman sa inyong nalalabing panahon, sa masasamang pagnanasa ng mga tao, kundi sa kalooban ng Diyos. Sapat na ang nakaraang panahon sa paggawa ninyo ng mga gustong gawin ng mga hinter, na namumuhay sa kahalayan, masasamang pita, paglalasing, kalayawan, pag-iinuman, at sa kasuklang-suklang na pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Sila ay nagtataka na kayo ay hindi na nakikisama sa gayong labis na kaguluhan, kaya't kayo'y nilalait nila. Ngunit sila'y magbibigay sulit sa Kanya ng nahandang humatol sa mga buhay at sa mga patay. Sapagkat ito ang dahilan kung bakit ang Ebanghelyo ay pinangaral maging sa mga patay upang bagamat sila ay nahatulan sa laman na gaya ng mga tao ay mabubuhay sila sa Espiritu tulad ng Diyos. Dito, mga kapatid, ay nagbigay si Apostol Pedro sa mga sinulatan niyang mga Kristiyano na nakalat or sila'y nakakalat sa mga taga-Ponto, sa mga Galacia, Cappadocia, Asia at Bithynia. At binigyan niya sila ng 4 na rason kung bakit kailangan nilang maging tapat sa kanilang pananampalataya. Una, mga kapatid, mababasa natin sa verse 1. Itong sinabi ni Apostol Pedro na sinabi niya kung paanong si Kristo ay nagdusa sa laman. Si Kristo ay nagdusa para sa atin. Ibinigay niya ang kanyang buhay para sa atin. Gayon na lamang, sabi sa John chapter 3 verse 16, ang pagsinta o pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Binigay niya ang kanyang buktong na anak upang sino man ang manampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan at hindi na mapapahamak. Si Kristo ay namatay para sa atin. Yan ang sinasabi ni Apostol Pedro sa mga unang Kristiyano. Si Kristo ay namatay para sa inyo, sa atin. Siya ay nagdusa para sa atin. Hindi tayo karapat-dapat na pagbigyan or hindi natin deserve na si Kristo ay mamatay para sa atin. Ngunit, dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin, mga kapatid, ay binigay niya ang kanyang buktong na anak. Roma Kapitulo 5, versikulo 8, pinakita God demonstrated His love toward us, that while we were yet sinners, Christ died for us.
pinakita ng Diyos ang kanyang pagmamahal sa atin. Na kahit tayo ay makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. That's why, mga kapatid, every time na ako ay nagtitake ng Lord's Supper, Lord's Supper is remembering our Lord Jesus Christ. Remembering His sacrifices. How do you take the Lord's Supper? For me, pag tinitake ko yung Lord's Supper, I try to imagine na ako ay nandun sa Golgotha, sa bundok ng Kalbaryo, at pinapanood ko ang ating Panginoong Hesus na nakapakod doon sa krus. At nandun lahat yung kanyang dugo na tumutulo, yung kanyang mga sugat, nakikita ko yung kanyang crown of thorns. And He is talking to me eye to eye, saying, Jonas, I did this to you. Or I did this for you. Maaaring ganun din ang sabihin natin, mga kapatid. Sabihin natin sa ating sarili na pag ginaganap po natin ang Lord's Supper, ay nai-imagine natin na tayo ay nandun din at sinasabi ng ating Panginoon na nandun siya na hirap na hirap. He suffered the death of a criminal for us to have the hope of eternal life. Then He is saying to us, I did this for you. That, kung ganyan, mga kapatid, yung pagpuan natin, yung pag-observe natin, mga kapatid, dahil doon, mga kapatid, ay mamumotivate tayo na mahalin din natin siya. Mamumotivate din tayo na masigla sa ating pananampalataya. Mamumotivate din tayo na maglingkod para sa ating Panginoon. Because for all the things that we have done in our life, for all the sins that we have committed, sa lahat ng mga kahinaan natin, sa lahat ng mga kasalanan natin, mahal na mahal tayo ng Diyos. At ibinigay niya ang kanyang buktong na. Yan ang sinabi ni Apostol Pedro na isang reason kung bakit kailangan nating manatiling tapat sa ating paglilingkod sa ating Panginoon dahil si Kristo ay namatay para sa atin. Pangalawa, mga kapatid, sabi niya sa verse 2, upang hindi na kayo mamuhay sa laman sa inyong nalalabing panahon sa kalooban ng Diyos. Nalalabing panahon sa masasamang pagnanasa ng mga tao, kundi sa kalooban ng Diyos. Verse 3, sapat na ang nakaraang panahon sa paggawa ninyo ng mga gustong gawain ng mga hintel. Bakit kailangan nating maging tapat sa ating pananampalataya? Dahil sapat na yung mga panahon nung tayo hindi pa mga Kristiyano, sapat na yung mga kalukuhan natin noon, yung mga kasamaan natin noon, sapat na yon. Huwag na nating balikan. Sabi niya, yung mga nalalabing panahon ninyo ay dapat igugol ninyo sa paggawa ng mabuti, sa paggawa ng kalooban ng Diyos. Huwag nyo nang balikan. Pag tayo'y huminto sa ating pananampalataya, bumabalik tayo doon sa dating buhay natin. Kaya sabi ni Apostol Pedro, pangalawang rason ay, sabi niya, sapat na yung panahon na naigugol ninyo para sa mga panahon ng inyong pagiging hindi pa anak ng Diyos. Ngayon na anak na kayo ng Diyos, sabi niya, ay yung nalalabing panahon ninyo
ay igugol ninyo sa paggawa ng kalooban ng Diyos. Totoo rin mga kapatid. Dahil hindi natin alam kung kailan tayo, hanggang kailan ang buhay natin. Hindi natin alam, hindi natin maprepredict kung kailan tayo mabubuhay o kailan tayo mamamatay. Walang makakapagsabi na mamamatay ako by January 2030 or by January 2021. Wala po mga kapatid. Tayong lahat ay itinakda na mamatay minsan, pagkatapos nito ay pagpupun. And we do not know. The only thing we know is that anytime ay pwede tayong kondikonin ng Panginoon. Maaaring ngayon, nagmimensahe ako ngayon. Maaaring bukas, wala na ako. Okay? Kagaya rin sa atin. Kaya nga, sabi ni Apostol Pedro, yung nalalabing panahon ninyo, which is really a very short time, ay gugulin ninyo sa paggawa ng mabuti. Sa paggawa ng kalooban ng Diyos. Sapat na yung mga nakarang panahon, sabi niya, sa paggawa ng mga gusto ninyong gawin. Kagaya ng kahalayan, masasamang pita, paglalasing, kalayawan, pag-inuman, at sa mga kasuklam-suklam na pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Sapat na yun. Huwag nyo na balikan. Yung natitirang panahon ninyo ay igugol ninyo sa paggawa ng mabuti at paggawa ng kalooban ng Diyos. That's the second reason why we need to be faithful, para tayo maging tapat sa ating paglilingkod sa Panginoon. Pangatlo, mga kapatid, sa verse 4, sabi niya, sila ay nagtataka na kayo ay hindi na nakikisama sa gayong labis na kaguluhan, kaya't kayo ay nilalait nila. We have our influence. Mayroon tayong influensya. Bawat isa sa atin. Wala pong exempted. At ang influensya ng bawat isa sa atin ay dalawa lang. It is good influence or bad influence. Wala po yung neutral. Tayo, sabi niya sa verse 4, sila ay nagtataka na kayo ay hindi na nakikisama sa gayon labis na kaguluhan. Yung sinulatan ni Apostol Pedro dito, mga kapatid, ay dating mga Hintel, mga Hudyo, mga Hintel, na ang ginagawa nila ay ito, mga kahalayan, masasamang mga paglalasing, kalayawan, pag-iinuman, ginagawa nila ito dati. At dahil nung sila naging Kristiyano, hindi na sila gumagawa nito. Yung mga kaibigan nila, yung mga kamag-anak nila, yung mga kapitbahay nila, ay nagtataka na. Bakit? Dahil hindi na sila nakikisama sa mga ganun na gawain. Mayroon tayong influensya. Kung babalikan po natin yung dating buhay po natin, ano ang ipinapakita natin? Bad influence. Sabi ni Apostol Pablo, ikalawang Korinto Kapitulo 3, versikulo 2, 3, 4, sabi niya doon, kayo ang mga sulat namin na binabasa ng lahat ng tao. For a lot of people, mga kapatid, tayo ang kanilang Biblia. Hindi sila nagbabasa ng Biblia. Ang tinitingnan nila ay tayo. Yung buhay natin. Yung inoobserbahan nila tayo, binabasa nila tayo. Ano ba yung nababasa nila? Is it good or bad? It should be good.
Kaya nga dapat tayo manatili sa ating pananampalataya, sabi niya. Tayo dapat maging ilaw, asin at ilaw ng sanlibutan ito. Kayo ang asin, sabi ng Apostol, kayo ang asin at ilaw, sabi ng ating Panginoong Jesucristo. Matthew Kapitulo 4, versikulo 13 hanggang 14. Matthew chapter 5 pala. Okay. Matthew Kapitulo 5, versikulo 13 hanggang 14. Kayo ang asin. Ano ang ginagawa ng asin? Nagpre-preserve. Back in the day, nung panahon ng ating Panginoong Jesucristo, walang mga freezer, walang mga refrigerator. Ano ang ginagawa nila? Asin. Nirarab nila sa karne. Itong asin ay talagang hinahaplos nila sa karne, sa isda para ito ay ma-preserve. Hindi lang nagbibigay ng timpla. Gayon din tayo, mga kapatid. Ginagawa ba natin yung ating tungkulin bilang or yung ating role bilang asin ng mundo? Pag nandyan ba tayo ay yung mga kaibigan natin, yung mga kapitbahay natin, kamag-anak natin ay takot gumawa ng masama? Or kahit na nandyan tayo ay okay lang. Kasi alam naman nila na hindi mo sila kinukontra or okay lang sa'yo. Dapat, mga kapatid, ay maging asin tayo. Dapat sila'y nahihiya pag present tayo, sila'y nahihiya na gumawa ng masama dahil alam nila na ikaw ay kukontra dahil alam nila na hindi ka sasang-ayon sa kanila. Ganon din ang ilaw, mga kapatid. Yung ating mga magagandang gawain dapat ay pakita natin para mailawan yung mga kapatiran natin, mga kamag-anak natin, kaibigan natin na nasa kadiliman at makita nila yung katotohanan. Tayo, sabi ni Apostol Pedro, ay may mga influensya sa atin. Kaya ito yung pangatlo na rason kung bakit kailangan nating manatiling tapat sa ating pananampalataya kahit mayroong pag-uusig, kahit mayroong kahirapan, mayroong pandemya, kahit mayroong pagsubok sa ating buhay, ay dapat manatili tayong tapat. Pang-apat, ito yung last. Sa verse 5, sabi niya, ngunit sila'y magbibigay sulit sa Kanya na handang humatol sa mga buhay at sa mga patay. Pang-apat na rason kung bakit kailangan nating maging tapat sa ating pananampalataya ay dahil mayroong paghuhukom. Hebrews chapter 9, verse 27. It is appointed for man once to die. After this, judgment. Itinagda sa mga tao na mamatay minsan. Pagkatapos po nito ay ang paghuhukom. Mayroong paghuhukom. Sabi ni Apostol Pablo sa 2 Korinto Kapitulo 5, versikulo 10. Sabi niya, sapagkat tayong lahat ay kailangang humarap sa hukuman ni Kristo upang bawat isa ay tumanggap ng kabayaran sa mga bagay na ginawa niya sa pamagitan ng katawan, maging mabuti o masama. Okay? Tayong lahat daw ay kailangang humarap sa hukuman ni Kristo. Bawat isa sa atin, sabi niya, ay tatanggap ng gantimpala o kabayaran sa mga bagay na ginawa natin sa buhay natin ngayon sa pamagitan ng katawan, maging mabuti o masama.
kung tayo'y naging tapat hanggang kamatayan, mayroong gantimpala na naghihintay sa atin. Pero kung hindi tayo naging tapat, naglingkod tayo sa Panginoon Diyos ng 10 taon, 20 taon, 30 taon, 40 taon, tapos tayo'y nag-backslide. Sayang. Sayang yung mga paglilingkod natin na ilang taon. Kaya sabi ng Apostol Pedro, maging tapat lang tayo hanggang kahit na anong mangyari sa ating pananampalataya. Kung natisod man tayo, bangon ulit. Hindi yung natisod tayo, hindi na tayo babangon. Dahil mayroong pagsusulit. Mayroong paghuhukom. Magbibigay ang Diyos sa atin ng gantimpala. Pero pag hindi tayo nagtuloy, mga kapatid, anong mangyayari? Tayo ay hahabulan ng kaparusahan. Gusto kong tapusin itong mga kapatid na ito, itong mensahe nito, sa pamagitan ng isang true story. True story nito, nakalimutan ko yung pangalan, pero this woman, isang Amerikano, mga kapatid, isang Amerikana, siya ay Olympic marathon swimmer. Olympic marathon swimmer. Hindi siya yung mabilisan na nagsiswimming, kundi yung nagsiswimming ito ng ilang araw. Endurance swimmer. No? Minsan, ay binalak niya na mag-swim from New York at saka isang island na malapit doon sa New York. And it would take her around 3 days na nandun sa dagat para iswim yun. Pero wala pang nakaka-attempt ng ganon. Kaya pag nagawa niya yun, she would be the first woman to make it to the world record that she was able to swim from New York to that island. So, anong ginawa niya? 2 years before yung araw na inattempt niya yun, nag-practice na siya, nagsanay na siya, talagang nag-train na siya. Ginawa niya lahat. Mayroon siyang coach na nasa bangka. Okay? So there was, the time came. Lahat ng preparation para makamit niya yun ay ginawa niya. Dinisiplina niya yung kanyang katawan. Talagang nag-train for 2 years. Dumating yung panahon. For the first day, okay. Maganda ang panahon, no? Maganda ang panahon. For the first day ng paglalangoy, maganda, okay. Naglalangoy siya. Okay? Yung coach niya ay nandun sa isang bangka na binibigyan siya ng parang chini-cheer siya. Kung kailangan niya ng pagkain, pinapakain siya doon. Kung kailangan niya ng inumin, pinapainom siya doon. Second day, ganun pa rin. No? Second day, ganun pa rin. Maliwanag ang panahon. Cloudless day. At ganun pa rin. But in the third day, mga kapatid, sa hindi inaasahang panahon, at sa hindi inaasahang bagay, there was a cloudy day. Okay? Very, very thick yung fog. Hindi yung fog sa Pangasinan ay makulpa. At halos hindi niya makita yung kanyang hinaharap. Okay? Hindi niya makita yung kanyang nasa harapan. Probably mga 10 feet lang yung kanyang nakikita. Okay? Zero visibility. So, nung naglalangoy siya on the third day, hindi niya makita yung surrounding niya.
ang nangyari mga kapatid, bigla siyang napagod. Nag-cramps yung kanyang mga binti, pati yung kanyang mga kamay. Sabi ng coach niya, ituloy mo lang, malapit na. Okay? Pero nag-decide siya na hindi na tumuloy. Okay. Nag-decide siya na hindi na tumuloy. Noong nag-decide siya na huminto at hindi na tumuloy, nung nawala na yung fog, nakita niya na 500 meters na lang. Sayang. For all the preparation na ginawa niya, at yung effort niya na more than 2 days, almost 3 days na naglalangoy, last 500 meters, dahil hindi niya makita, nawalan siya ng pag-asa. Nag-doubt siya sa kanyang sarili. Dahil doon, mga kapatid, ay hindi niya nakamit yung world record na kanyang inaasahan. Ganon din mga kapatid sa bawat isa sa atin. Tuloy-tuloy lang po natin ang ating paglilingkod. Baka malapit na rin tayo sa finish line. Okay. Kung hihinto tayo ngayon, baka hindi tayo makarating. Kaya dapat ituloy po natin. Sa Apostol Pedro, nagbigay ng 4 na rason. Tiisin lang natin anuman yung mga pagsubok, pag-uusig, mga problema na dinaranas natin. Dahil mayroong naghihintay na gantimpala sa bawat isa sa atin. Maraming salamat at magandang hapon. Kinararangal ko po yung makapiling kayo at makapagbigay ng mensahe sa inyo lahat. Thank you po. Tayo po ay